Hindi naging maganda ang pakikipisan ko sa biyenan ko. Kaya inilayo ako ng asawa ko at namuhay kami ng kami lang. Kaya lang nakukonsensya ako na tinanggalan ng asawa ko ng sustento ang magulang niya. 21 pa lang ako nang namisanan kami at halos 4 na taon din kami doon. Nung unay okay naman kasi maalaga naman ang magulang niya. Ang asawa ko noon ay paluwas-luwas para sa kanyang trabaho. Kaya tuwing Sabado at Linggo lang nakakauwi sa bahay ng biyenan ko. Wala namang problema sa akin kasi hindi naman ako naiinip sa bukid. Dahil kasama ko rin naman yung 2 anak namin ng asawa ko. Kaya lang ay hindi ko akalain na gagawin sa akin ng biyenan ko yun. Pinagtangkaan ako ng biyenan kong lalaki not once but twice. Hinawakan niyang maselang parte ko nung unang beses habang tulog. Akala ko nung una panaginip lang. Sinabi ko yun sa asawa ko at binukod niya agad kami ng upa. Pero hindi na niya kinumpronta yung biyenan ko. Pero may mga oras na kailangan ko ring makitulog sa bahay ng biyenan ko kasama ang 2 anak ko. Madalas namang umuwi na yung asawa ko, hindi kagaya ng dati na Sabado at Linggo lang. Kaya lang may araw kasi na panggabi siya at wala kaming kasama sa gabing mag-iina. At kapag nakikitulog naman ako sa biyenan ko, halos balot na balot ako ng panjama. Wala kasing kwarto ang bahay ng biyenan ko kundi kama lang natutulugan. Pero naulit na naman ang ginawa sa akin ng biyenan ko. Nakita ng 2 mata ko nang hinubaran ako ng biyenan ko habang natutulog. Galit na galit ang asawa ko at gusto niyang ipakulong ang tatay niya. At sa pagkakataong yun, ikinumpronta na niya ang biyenan ko at inamin naman niya to. Pinigilan ko ang asawa ko na huwag sakta ng biyenan ko dahil senior na to. At naaawa rin naman ako sa biyenan kong babae. Ang naging solusyon ng asawa ko ay ilipat na lang kami ng bahay malapit sa parents ko. Mas kampante daw kasi siya, naiiwan niya ako sa tabi ng mga magulang ko. Sa ngayon ay wala na akong balita sa buhay ng biyenan ko sa bukid. Na pati ang asawa ko hindi na rin sila naisip na kamustahin. At kahit pagbibigay ng sustento ay pinutol niya na rin. Ayaw naman niyang ibigay sa mama niya kasi ibibigay lang din daw sa kapatid niyang adik. Naawa ko na nagigilty dahil kung hindi dahil sa akin, hindi sila magkakagulo ng tatay niya. May mga pagkakataon na gusto kong kamustahin ng mga magulang niya pero wala akong lakas ng loob. Dahil alam ko na hindi maganda yung pagkakahiwalayan namin. Pero talagang nakukonsensya ako. Gusto ko lang sanang humingi ng advice. Pwede ba na ako yung magbigay ng sustento na hindi malaman ng asawa ko? From our letter sender, Sara ng Laguna. Teka lang, bakit ka maaawa? Bakit nasayangan ka ba kasi hindi natuloy? Kapag tuluyang nahali ka, lalabas niya na gusto mo din kasi nakadalawang attempt na tapos lalapit ka pa ulit. Isip-isip ka rin naman sana. Hindi ka mukhang mabait sa lagay mo na yan, mukha kang ewan. Alam mo naman nyaki sa biyenan mo at adik ang nakapalibot sa'yo, hindi ka pa rin lalayo. Bakit kaya hindi mo nalang bigyan ng kabuhayan showcase? At iabot mo sa biyenan mo na nakasuot ng bathing suit. Nilayo ka na nga ng asawa mo pero pilit ka pa rin lumalapit. Diyos ko naman, Lord. Hindi ko alam kung nagbabait-baitan ka o sadyang may sayad ka. Hindi ka ba kinikilabutan na hinubaran ka? Tatay ng asawa mo. Ano bang gatas mo nung bata? Mukha kasing lutang ka eh. Sorry ha, pero kung ako sa'yo, wag ka na munang maawa. Kasi baka sa huli, ikaw pa yung kawawa pag nayari ka. Huwag kang magbait-baitan, te. Kasi baka mamaya ikaw pa yung lumabas na masama. Baka ma-misinterpret pa ng biyenan mong babae yung ginagawa mong tulong sa kanila. At baka pagsisihan mo yung awang nararamdaman mo. Kasi sa nangyaring ganyang sitwasyon, dapat traumatized ka eh. Huwag kang pa-humble, shoota ka, wala ka sa teleserye. Hayaan mo yung asawa mo ang gumawa ng way para tumulong. Magulang niya naman yung tinitiis niya. Hayaan mong siya yung makaisip at hindi yung ikaw. Parang ang dating sa akin eh, hindi ka talaga na trauma sa ginawa sa'yo eh. Take note twice, yung totoo.